Kung minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Heso Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon, sa oras ng tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Heso Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay sa ating pong Facebook Live, at maging sa atin pong radio listeners, mga kapatid. Live din po tayo na mapapanood sa New Gen FM 100.7 Facebook page, at sa New Gen FM 100.7 radio, mga kapatid, frequency. Amen. Praise God sa lahat ng mga naabot ng himpilan ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate.
dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at sa Kapul, at sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Matnog, at mga coastal barangay na sakop ng Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosari, at sa kanya pong may bahay, Pastora Maricar. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong pong buong pamilya, mga kapatid. At maging ang tatlong congregation po na kanila pong pinangasiwaan, dyan po sa UPC Bulan, ang congregation po ng Magsaysay, Amen, UPC Magsaysay, UPC Iquirino, at UPC Santa Remedios. Sa lahat po ng mga kapatiran, Amen, magandang umaga po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. At sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ng New Gen FM 100.7, Amen. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Pagbati po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Bagamat walang humpay ang ulan, ganoon pa man, ang kabutihan pa rin ng Panginoon ang atin pong inaasahan at patuloy na nararanasan, mga kapatid. Pagbati po sa atin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Matnog, magandang umaga. Amen. Pagpalain po kayong lahat, mga kapatid ng Panginoon. At patuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, maging sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood sa Facebook page ng New Gen FM. Magandang umaga po sa inyo. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa ating pong technical side. Amen. Praise God. Nag-a-assist sa atin dyan si DJ Box. Pagpalain ka po ng Panginoon. Amen. At patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na nagpapatuloy din ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, lalo na po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig sa station na ito ng New Gen FM, praise God. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung kayo po ay mayroong prayer request, saan man po kayo dakop na lugar naroon, Amen, sa buong probinsya ng Sorsogon, Amen, at mas bati sa lahat ng naabot, marahil kayo po ay taimtim na nakikinig ngayon, Amen. Kung kayo po ay may katanungan, prayer request, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. At lalo na po kung kayo ay mayroong pong Bible study request sa inyo pong mga tahanan, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Diyos. Wala pong bayad dyan sapagkat libre po ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Magandang umaga din po sa atin pong Facebook Live viewer, Sister Miguela Mira, dyan po sa Italy. Amen. Praise. Dyan po sa Italy at maging sina Pastora Mari Paz. Amen. Pagpalayan po kayo ng ating pong Panginoon. At ang mga kapatiran po natin dyan sa Italy, praise God, pagpalayan kayo ng Panginoon. Brother Eric Garbida, pagpalayan ka ng Panginoon. Brother Eric, at dyan sa iyong trabaho, ingatan ka ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God na sa patuloy na atin pong pag-aaral o pagtatalakay ng salita ng Panginoon. Pastor Joel Tinoco, good morning sir. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Melody Herrero and Sister Erlenda Peruelo, Sister Divine Espela Guyal,
magandang umaga, pagpalain ka ng Panginoon. Praise God. Amen. And DG Box, good morning po, pagpalain ka po ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pag-assist, pag-asikaso para tayo po ay ma-features, amen, sa Facebook page ng Eugene FM at sa radio frequency. Maraming salamat po. Pagpalain ka po ng ating Panginoon Jesucristo. Praise God. At sa pagpapatuloy ng ating pong programa, pagtatalaga ng Panginoon sa salita ng Panginoon. Amen. Good morning, Sister Cristita Bugayong. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. And also, Sister Laura Gumban. Magandang umaga po. Amen. Diyan po sa Barangay Lahong. Praise God. Pagbati din po kay na Brother Edmond. Praise the Lord. At by this time, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin sa pamamagitan ng ating pong pananalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon muli na sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, na maipahayag namin ang iyong salitang aming pag-aaralan. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa lahat ng aming pong mga kababayan, sa lahat ng aming pong mga Facebook Live viewers, Lord. And I pray, Panginoon, the blessings of Deuteronomy 28 and the protection of Psalms 91, ipagkaloob po sa lahat ng aming pong mga kababayan, sa lahat ng aming pong mga tagapakinig at tagapanood. Panginoong Hesus, magbigay ka po ng kaunawaan, amen, at karunungan sa bawat isa na nakikinig ngayon habang sila ay taimtim na sumusubaybay, Panginoon, sa programang ito. Amen. Pagpalain mo po sila ng karunungan at kaunawaan pag kanilang maintindihan ang mga salita mong aming pag-aaral. Thank you very much, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa buhay na ito. Purihin ka sa araw na ito. Sambahin ka, Panginoong Jesucristo, sa amin pong buhay. Luwalhatiin ka. In Jesus' name, hallelujah. All the glory, honor, and praise belongs to your name, Jesus Christ. This is our prayer, Lord. I pray for healing. I pray for peace. I pray for blessing, Panginoon. Protection in each every one of us. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede niyo po akong sabayan sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan, mga kapatid, sa umagang ito. In the book of Matthew chapter 7, amen, verse excuse me. In the book of Matthew chapter 7, verse 13 to 14, pakinggan po natin. Ganito po ang atin pong mababasa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Amen. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok. Amen. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Praise God. So, ang atin pong pag-aralan ay ang pagpasok sa makipot na pintuan. Hindi po ito literal na pintuan na mayroong doorknob or ano paman, mga kapatid. Kundi ito po ay pintuan na sumisimbolo, mga kapatid, sa sistema, sa pamamaraan, mga kapatid, ng Panginoon papuntang langit. Ang daan patungo sa langit, isa lamang po yan. Wala pong maraming daan patungong langit.
Isa lamang po ang tanging daan papuntang langit. Kaya isa lang ang pintuan. Mga kapatid. At ang payo ng Panginoong Hesus, magsipasok tayo sa makipot na pintuan. Na kung saan dito nakapaloob at dito nakalagay, mga kapatid, amen, dito yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dalawang klase ang pintuan na tinukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo. Makipot at malapad na pintuan. Yung malapad, ang sabi ng Panginoon, maluwang. Hindi lang malapad, kundi maluwang pa. Marami doon ang nagsisipasok. Amen. Sapagkat sa maluwang na pintuan, sa malapad na pintuan, walang bawal. Kung anong gusto mo, pwede mong gawin. Mga kapatid. Pero sa makipot na pintuan, ito yung ating pagtuunang pansin at pag-usapan natin. Ano ba ang kailangan gawin para makapasok tayo sa makipot na pintuan? Sapagkat ang maluwang na pintuan, alam natin kung saan patutungo yan. Yan po ay patungo sa pagkapahamak. Ang sabi doon ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, amen, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Yung patungo sa buhay, makipot at makitid. At kakaunti ang nangakakasumpong noon. Sa maluwang na pintuan, mga kapatid, at malapad, ang daang ito ay patungo sa pagkapahamak at marami doon ang nagsisipasok. Majority ng mga tao gusto sa maluwang at malapad na pintuan sapagkat, mga kapatid, sa maluwang at malapad na pintuan, walang maggugobyerno sa iyo. Walang makikialam sa iyo. Kahit mali ang ginagawa mo, walang makikialam. Pero sa makipot at makitid na pintuan, ito ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Bakit? Dahil may mga tao, dahil kakaunti lang ang mga tao na talagang seryoso at sincero na maglingkod sa Panginoon. Seryoso at sincero na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya dalawang klase ang daan na ito. Dalawa din klase na lugar ang patutunguhan. Pipili tayo. Kung gusto mo, kung alin ang gusto mo, daan na maluwang at malapad, pero ang dulo noon ay pagkapahamak at kaparusahan. O kaya naman, makipot at makitid na pintuan, pero ang dulo noon, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. So tayo ay mamimili kung saan natin gustong pumunta. Sa makipot na pintuan, kunti lang ang nakakasumpong. Sa malapad, marami, mga kapatid, ang pumupunta roon. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano o anong magagawin natin para mapasok tayo doon o makapasok tayo sa makipot na pintuan. Kailangan alam natin sapagkat ang makipot na pintuan, kakaunti lamang ang nakakasumpong. Ngayon, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, isa ka ba sa gustong makapasok sa makipot at makitid na pintuan na ang dulo ay buhay na walang hanggan? Sa maluwang naman, kapahamakan. Kaya pag-aralan natin, ano ba, pastor, ang marapat gawin para tayo ay makapasok doon sa makipot at makitid na pintuan na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Una na kailangan nating gawin para tayo ay makapasok dyan, mga kapatid, pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, mga kapatid, ng Mark chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
Yan po yung utos ng Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 verse 3 to 7, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin may panganak na muli, in English, born again, in order for us to enter, amen, into the kingdom of God. Yung buhay, mga kapatid, na walang hanggan na tinutukoy sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang buhay na tinutukoy dito, mga kapatid, na kung saan yung buhay na dulo ng makipot na daan, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan, ang kaharian ng Diyos. Walang taong matino na magsasabi, Pastor, gusto ko sa impyerno. Walang taong matino. Kung meron mang magsasabi na ganun, kung meron man magsasabi, Pastor, gusto ko sa impyerno, hindi yun matino. Wala sa ayos yung isip niyan. Pero ang mga matinong tao, hindi yan magsasabi na gusto niya sa kapahamakan. Mga kapatid, lahat ng mga taong matitino, gusto nila langit, buhay na walang hanggan. Pero, hindi dapat nagtatapos sa gusto lang natin. Kailangan meron tayong gawin. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, mga kapatid, ito yung pumipigil sa atin para makapasok sa kaharian ng langit. Ang kasalanan ang pumipigil sa atin para makapasok ng langit. Kaya nga, ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat, mga kapatid, amen, ay kapos dahil sa kasalanan. Lahat ay nagkasala. Kaya ang kailangan natin gawin, malinis yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating tamang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, kasi siya ang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Yung utos ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pedro in the book of Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, para tayo ay makapasok doon, ang una nating gagawin, i-reconcile muna natin, i-settle muna natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating tamang pagsunod sa kanyang banal na utos. Yun ang unang gagawin. Kailangan mong manampalataya, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan dahil tayo ay lahat nagkasala. Amen. Praise God. At pinag-uutos din ng Panginoon na ang lahat ng mga tao kailangan magsipagsisi sa lahat ng dako. Kaya saan ka man naroon, saan ka man nandoon, kailangan mong magsisi, kapatid at kaibigan, sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. At pagkatapos mong manampalataya magsisi, ang kailangan mong sunod na gagawin ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Again, amen, praise God. Kailangan nating mabautismuhan, mga kapatid, sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, maliban ng tao'y ipanganak ng tubig, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang kapanganakan at bautismo sa tubig, it is a requirements, mga kapatid, para tayo ay magkaroon at magtamo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized and every one of you in the name of Jesus Christ for the remission, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Wala pong tao na pwedeng magpatawad sa kasalanan natin at mag-aalis ng kasalanan natin. Si Jesus lamang po ang tanging makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Depende po sa kung paano natin sinusunod ang kanyang mga utos. Ngayon, kapag natapos mo na yon, meron kang pang kailangan gawin.
Sapagkat ang pupuntahan natin langit. Makipot nga ang daan. Yung daan na tatahakin ng mga mananampalataya, yung mga nagdesisyon na tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng bautismo, yung daan na ating tatahakin, makipot po ito. Take note. Makipot ito. Excuse me. Makipot ito at makitid. Hindi lang makipot, makitid pa. Mga kapatid. Amen. Kaya ang kailangan nating gawin, pagkatapos nating tanggapin, pagkatapos nating manampalataya, magsisi, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, matanggap ang banal na Espiritu Santo, kailangan natin magpatuloy, mga kapatid, sa pagpapakabanal sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang kabanalang panloob at ang kabanalang panglabas. Basahin natin sa Book of Hebrews, chapter 12, kung atin pong titingnan dito sa verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Sundin natin ang kapayapaan at ang pagpapakabanal. Hindi pwedeng banal ka lang pero wala kang kapayapaan. Mga kapatid, hindi pwedeng banal ka pero wala kang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kailangan meron kang kapayapaan. Ang pagpapakabanal, hindi lang sa loob ng simbahan. Ang pagpapakabanal, hindi lang tuwing linggo. Ang pagpapakabanal, hindi lang tuwing may okasyon. Ang pagpapakabanal, ito po ay everyday. Bawat araw or araw-araw sa buhay natin. Ang kabanalan, ito po ay ginagawa hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing may gawain, hindi lang tuwing may simba, hindi lang tuwing may okasyon. Ang kabanalan, ito po ay ginagawa at sinusunod sa araw-araw ng ating buhay. May mga tao kasi na nagiging banal lang kapag linggo. May mga mananampalataya, nagiging banal sila sa kasuotan, sa pananamit, tuwing linggo. Pero pagkatapos ng linggo o pag-uwi sa bahay, balik uli sa dating buhay. Ang sabi ng Panginoon, kung wala ang pagpapakabanal, hindi mo makikita ang Panginoon. Kung walang kabanalan. Kaya, kahit ikaw ay baptized in Jesus' name, nanampalataya, nagsisi, nagpabautismo, pag hindi mo sinunod ang kabanalan, wala ring saysay ang ating mga unang hakbangin. Kaya ang holiness, inward and outward holiness. May mga nangangaral kasi na ang kabanalan daw, panloob. Hindi. Kasi kung banal ang loob, nagre-reflect po ito. Nag-a-appear po ito sa pagkatao natin. Hindi naman pwede na banal ang loob, ang labas hindi. At hindi rin pwede na masama ang loob, pero banal ang labas. Hindi pwede yun. Dahil kung ano ang nasa loob, kung ano ang nasa labas natin, resulta lang yan ng kung ano ang loob natin. May mga tao kasi, may mga ngaral kasi nang sinasabi nila, Pastor, ang Diyos naman anya ay nakatingin sa puso. Nakatingin sa puso. Mali kasi ang pagkaunawa nila. Yung salita, yung sinabi ng Panginoon doon sa Book of Samuel, na ang Panginoon ay nakatingin sa puso, hindi sa appearance. Noong panahon kasi na yon, mga kapatid, masyado silang aware sa physical appearance ng tao pagdating sa mga pag-aasawa. Pag-aasawa pong tinutukoy doon, hindi naman
lilingkod sa Diyos ang tinutukoy doon, kundi pag-aasawa ang tinutukoy doon. Pero pagdating sa paglilingkod at pagharap natin sa Diyos, hindi pwedeng loob mo lang ang ayusin mo at yung labas hindi. Yes, sabihin na natin, ganun nga ang ibig sabihin. Kung ang Diyos nga nakikita ang puso, yung appearance natin pa kaya? Nakikita nga ng Diyos yung puso natin na nasa loob ng ating katawan. How much more yung katawan natin sa labas, panlabas natin na kaanyuan. Amen? Praise God. Kagaya ngayon, halimbawa, hindi ang Diyos nakatingin sa appearance pagdating sa paglilingkod. Anong itsura ko na ako nangangaral tapos nakasando o nakahubad o kaya naman iba yung appearance ko? Wala po ganun, mga kapatid. Kahit sa makataong paningin, hindi po kaaya-aya yun. How much more kung sa Diyos pa, sa paningin ng Panginoon. Sa atin nga na makatao na paningin, hindi kaaya-aya tingnan ang mga damit na hindi o mga damit na kulang sa tela. Yung mga damit na mga maiiksi, labas yung mga hindi dapat ilabas, nakikita yung hindi dapat makita. Ano po ang itsura, mga kapatid? Hindi po ang Diyos mangmang para tanggapin yung mga ganong klaseng kasuutan sa harapan niya. Hindi. Banal ang Diyos. Sabi nga, mga kapatid, ng Biblia, kung yamang banal ang sa inyo'y tumawag, kaya't kayo'y magpakabanal. Mga kapatid, ang pagpapakabanal, yan po ay utos. Hindi po yan optional. May mga nangangaral kasi na ang rason nila, it's up to you kung magpapakabanal ka o hindi. No. Ang kabanalan, ang holiness, ito po ay ipinag-utos. Hindi po ito optional. Na kung gusto mo, gawin mo. Kung ayaw mo, okay lang. Hindi po. It is a majority, mandatory. Mga kapatid, compulsory po ito. Na kung totoo kang Kristiyano, kailangan nakikita sa iyo ang kabanalan, panloob man o panlabas man. Mga kapatid, praise God. Hindi rin pwede na banal ang iyong kasuotan, okay ang iyong kasuotan, tapos ang bibig mo hindi okay. Mga kapatid, ang kabanalan, ito po ay buong pagkatao natin. Sa isip, sa salita, at sa gawa, kailangan nakikita sa atin pong buhay ang pagpapakabanal na siyang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, kung wala ang kabanalan, wala makakakita sa Panginoon. Kaya kung nais mong makita ang Panginoon, kailangan mong magpakabanal. May nakakakita man sa iyo o hindi, mga kapatid, sundin natin ang kabanalan. Dahil sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. May mga tao kasi na nagpapakabanal lang kapag nandyan ang kanilang pastor, nakikita sila ng mga kapatiran. Hindi po, ang pagpapakabanal, ginagawa mo yan hindi kay pastor. Ang kabanalan, ginagawa mo yan hindi dahil kay brother, kay sister, o sa ano pa mang kadahilanan. Ang kabanalan, yan po ay ginagawa natin sa maharapan at sa mata ng Panginoon. Hindi sa harapan ni pastor, hindi sa harapan ni brother, ni sister. Ang kabanalan, yan ay ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang pagpapakabanal, may nakakakita man sa iyo o hindi, gawin mo yan. Kahit ikaw na lang mag-isa, panatilihin natin ang ating kabanalan sa harapan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ano pang sinasabi dito, mga kapatid, sa unang Korinto, mga kapatid, kung atin pong titingnan ang payo ni Apostol
Pablo, unang Korinto 9, praise God, dito po sa 26 hanggang 27. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakbil. Ito po ay hindi lang para sa mga nangangaral, kundi ito rin po ay tumutukoy sa pangkalahatan. Nagkataon lang na si Pablo po ang nagsabi nito, kaya hindi niya in-exclude ang kanyang sarili, kundi, mga kapatid, isinama niya ang kanyang sarili, na kung paano si Apostol Pablo nagbibigay ng payo, nangangaral sa iba, ganun din ang kanyang ginagawa. Dahil ang pagsunod sa Diyos, walang exempte. Mangangaral ka man o hindi, kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay tungkol sa tamang pagdidisiplina. Kasi maraming mga mananampalataya ngayon, walang disiplina sa sarili. Walang disiplina. May mga tao na walang disiplina. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, ang unang makitaan dapat sa atin, una, pagsunod, kabanalan, pangatlo, disiplina. Hindi ka magiging totoong Kristiyano kung wala kang tamang disiplina. Ang totoong mananampalataya, bago ka magdisiplina sa iba, kailangan mong disiplinahin muna ang iyong sarili. Hindi mo kayang disiplinahin ng iba kung wala kang tamang disiplina sa iyong sarili. Kaya ang disiplina, hindi natin yan pwedeng asahan sa iba. Kailangan umpisahan natin yan sa ating mga sarili. Mga kapatid, praise God. Kaya bilang mga mananampalataya, mga kapatid, makipot talaga at makitid ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat una mong gagawin, sumunod sa utos ng Panginoon para mapatawad sa kasalanan, kabanalan. Sa kabanalan, mga kapatid, hindi ka sasang-ayunan ng sanlibutan pag sumunod ka sa kabanalan. Dahil ang sanlibutan ay pasama ng pasama. Ang paglilingkod sa Diyos, patungo sa kabanalan. Kaya kapag ikaw ay sumunod sa kabanalan, may pressure yan. Pero, hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Pangatlo, disiplina. Ang disiplina, kahit hindi ka naglilingkod, maglingkod ka sa Diyos o hindi, pag ang tao walang disiplina, walang saysay ang buhay. Mga kapatid, ang disiplina, hindi lang ito optional. Kailangan mo ng tamang disiplina. Kaya ang tao nagiging masama dahil sa kawalan ng disiplina. Kaya ang tao magulo dahil sa kawalan ng disiplina. Kaya ang tao, mga kapatid, amen, kaya ang tao magulo dahil sa kawalan ng disiplina. Kaya kailangan natin ng disiplina. Salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng mga ganitong pangangaral, salita ng Panginoon, ito yung nagsisilbing guidance natin para tayo ay magkaroon ng tamang disiplina sa ating mga sarili. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Apostol Pablo, hinahampas niya kanyang sarili. Hinahampas niya. Kasi bago si Apostol Pablo mangaral sa iba, ang una niya munang pinapangaralan ay ang sarili niya. Kaya sa mga kapatiran, huwag tayong magtampo at huwag tayong magalit sa ating pastor na nangangaral sa atin. Sapagkat bago yan mangaral sila, ang una munang nilang inaasikaso at dinidisiplina, walang iba kundi ang mga sarili nila. Mga kapatid, kaya kung tayo man ay nasasaktan sa pangangaral ng ating pastor,
Hindi dahil para saktan lang tayo, kundi kailangan talaga natin ang tamang disiplina sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hebrews 12, verse 13, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pedro tungkol sa bagay na ito. In verse 13, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkus gumaling. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito ni Apostol Pablo? Magsigawa tayo ng matuwid na landas na sa ating mga paa. Ano ito, mga kapatid? Ito yung ating mga testimonies. Good testimonies natin. Kailangan natin itong i-maintain. Kailangan natin itong pangalagaan. Mga kapatid. Amen. Kailangan natin ang good testimonies. Because we are the living book. Mga kapatid. Tayo ang buhay na aklat. May mga tao kasi na hindi nakukumbinsi sa pangangaral, kundi nakukumbinsi sila sa gawa. May mga tao na hindi mo makumbinsi sa salita, pero kapag nakitaan ka ng mabuting gawa, doon lamang sila nakukumbinsi. Iba-iba ang uri ng tao, iba-iba ang ugali ng tao, iba-iba ang mga pananaw ng tao, iba-iba ang pamamaraan ng tao sa pagtanggap ng mga aral na kanilang napapakinggan. Kaya kailangan natin, mga kapatid, amen, panatilihin ang good testimonies. Hindi po mabuti at maganda sa isang Kristiyano na Kristiyano ka pero maraming kaaway mo. O kaya naman, Kristiyano ka pero ikaw yung pinagmumula ng away. Hindi po mabuti yan. At hindi yun ikabubuti mo. Dahil, una, nire-representa mo ang pangalan ng Panginoong Hesus at ang church. Kaya kapatid at kaibigan, sa mga kapwa ko kapananampalataya, ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ng inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, although ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang sa paningin ng mga tao dapat ang motivation natin, kundi ang motivation dapat natin ay naglilingkod tayo para sa Diyos, hindi sa mata ng mga tao. Ganun pa man mga kapatid, meron tayong responsibilidad at obligasyon na alagaan ang ating dignidad at reputasyon bilang Kristiyano. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 20, sa bunga inyo silang makikilala. Makikilala ng mga tao kung totoo kang Kristiyano sa bunga o sa resulta ng iyong mga ginagawa. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Kasi hindi naman pwede na yung liwanag natin sa harap ng Diyos. Hindi. Kasi si Jesus na nga yung liwanag natin. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya yung liwanag na ibinigay sa atin, kailangan maipakita natin yun sa harap ng mga tao. Na kung paano tayo naglilingkod sa Diyos, kailangan tayo ang pinagmumulan ng kapayapaan, tayo ang pinagmumulan ng pagpapatawad, tayo ang pinagmumulan ng pag-uunawa, tayo ang pinagmumulan ng mga mabubuting gawa sa harapan ng mga tao.
Dahil kung ang totoong may ilaw galing sa Panginoong Hesus, sila po yung mga Kristiyano na totoong lumiliwanag sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yun po yung kailangan nating gawin. Kasi ang makipot na pintuan at makitid na pintuan, ito po ay tumutukoy sa sistema at pamamaraan natin ayon sa kalooban at utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid at kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, kailangan mo manatili, mga kapatid, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit, kundi iyaong lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kailangan natin sundin ang mga bagay na ito na ating binanggit. Pagsunod sa kaligtasan natin para tayo mapatawad. Ano yan? Yung pananampalataya, bautismo at pananampalataya, pagsisisi at bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pangalawa, mga kapatid, kabanalan. Kasi kapag walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Excuse me. Sunod, self-discipline. Self-discipline. Kasi kung wala kang tamang disiplina, magulo ang buhay, mga kapatid. Magkakalat ka lang. At pangalagaan natin ang ating good testimonies. Yung mabuting patutuo natin. Kasi yung mabuting patutuo, yan po ay tumutukoy sa ating relasyon sa iba. Yung kabanalan, yung pagsunod at kabanalan, yan po ay tumutukoy sa iyong relasyon sa harapan ng Panginoon. Kung talagang naglilingkod ka sa Diyos at sumusunod ka at mabuti ang relasyon mo sa Panginoon, kailangan mong manatili sa kabanalan kasi banal ang tumawag sa iyo. Pagdating naman sa self-discipline, yan ay tumutukoy sa sarili mo. Sa sarili mo mismo. Dahil pag ikaw ay mayroong tamang disiplina, hindi ang Diyos, hindi ang ibang tao, ang mabibigyan mo ng kaluguran, kundi ang sarili mo mismo. Sa self-discipline, kailangan mo dyan yung proper management. Proper management sa oras, proper management sa katawan, proper management sa pagkain, mga kapatid, proper management sa mga ginagawa mo na hindi mo inaabuso ang katawan mo at wag mo rin hayaan maging tamad ka. Mga kapatid, amen. Pero hindi rin pwede na sobra ka sa pagtatrabaho. Hindi rin pwede yun. Kasi hindi mo may ingatan ang katawan na siyang templo ng Diyos. Self-discipline. At yung good testimonies, yan po ay tumutukoy sa iyong personal relationship sa ibang tao. Yan po yung sistema at pamamaraan sa makipot na pintuan at makitid na pintuan. Yun ang kailangan natin. Last verse natin pong ipaglilingkod siguro, mga kapatid. Amen. Dahil ang oras natin ay limitado. Hebrews chapter 12, verse 1. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harap natin. So mga kapatid, kung meron man pwedeng pumigil sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi yung kasalanan. Yung kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng tatlong bagay na ating pinag-aralan ngayon, pagsunod sa utos ng Diyos sa kaligtasan, 4 pala yun. Pagsunod sa utos ng Panginoon patungkol sa kaligtasan natin, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pangalawa, kabanalan. Pangatlo, self-discipline and good testimonies. Sa ganitong paraan, pag ito'y atin pong napangalagaan at nagawa sa tulong ng Panginoon, magagawa nating makapasok sa makipot
makipot at makitid na pintuan na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Malapit na ang muling pagbabalik ng Diyos. Kailangan nating seryosohin yung mga bagay na seryoso ang Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na ang daang makipot at makitid, ito ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi po madali ang pumasok sa daan na ito. Ganun pa man, nangako ka, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Walang hirap na hindi namin kakayanin sapagkat kasama ka na. Lord, tulungan mo kami na manatili sa pagsunod. Mapangalagaan ang testimony, good testimony. Mapangalagaan ang aming sarili. At higit sa lahat, mapangalagaan namin ang aming personal na relasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Thank you very much, Lord. Help us to grow. Help us, Lord. Increase our faith. Increase our trust in you. In Jesus' mighty name, I declare blessing, I declare protection, I declare peace sa bawat nakikinig ngayon. In your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ayan, si Brother Jonathan Gabad, ang ating AMD President sa UPC Matnog. God bless, Brother Jonathan. Ang inyong buong family. Sister Cheryl Murata. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Ariel Gargallo. Amen. Ang ating pong elder sa church. God bless. Maging kay Sister Nancy Dangla. Amen. Brother Andy Orozco, good morning. Praise the Lord. At sa lahat ng mga nanood sa Facebook page ng New Gen FM, maraming salamat po. Amen. Praise God. Atin pong tingnan at batiin ang atin pong mga tagapanood, mga kapatid. Sister Marilyn Ayok, good morning. Sister Rachel Dakutanan, good morning. Thank you so much for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister G. Maguelas, Sister Ning, amen, ang amin pong ninang. Good morning. Brother Bernardo Matilde Sidugen, good morning. Sister Egina Baniso, good morning. Sister Melody Herrero, Brother JP Flores, praise God, amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Lynn Peruelo, praise God, God bless. Pastor Joel, ang aking kaibigan, praise God, pagpalain ka ng Panginoon. Amen, praise God. At si Brother Leo Vico Nidia, good morning, praise God, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen, praise God. At muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Kung kayo po ay may mga katanungan, tawagan nyo lamang po ako 0967-364-7164. 0967-364-7164. Maraming salamat din po, DJ Box, sa inyo pong pag-assist dyan po sa station. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong buhay. Amen, praise God. Muli, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog, lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon.